Sa pagmamahalan natin, ang Diyos ay ating kapiling, pag-ibig niya'y lulubusin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo, pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ng bawat manghihingi sa iyo. At kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin nyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti ay ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong aantayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin ito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong iintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asa mga ito'y makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan nyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo, gaya ng inyong Ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang takalang ginamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito, ginugunita natin ang matamis na pangalan ng mahal na Birheng Maria. Kaya pwede bang palakpakan natin ang ating mahal na ina? Tuwing Enero
ay ating ginugunita ang kabanal-banalang pangalan ni Jesus Nazareno. Ngayon naman ay ang pangalan ng mahal na Birheng Maria, sapagkat banal, mabuti ang kanilang pangalan. Alam niyo po, nung sa lumang tipan, bihira lamang ang may pangalang Maria, yung kapatid ni Moises, si Miriam. Ngunit mula nang dumating ang mahal na Birheng Maria, dumami na ang pinangalanang Maria. Siguro ngayon sa mga nagsisimba rito, meron dito ang pangalan ay Maria o Mary o Miriam. At sa mga madre, karamihan sa kanila, sinisimulan nila ang kanilang pangalan sa pangalan ng mahal na Birheng Maria. At aminado tayo, bagamat siya'y isang babae, alam natin, siya ay isang matapang at matatag na tao. Hindi maikakaila na si Maria matapang at matatag. Bakit kaya? Anong sikreto ng ating mahal na ina? Bakit sa dinami-dami ng mga tao na sumunod kay Jesus Nazareno, siya lamang ang iilang natira na nanatili hanggang paanan ng krus? Kahit si San Pedro at iba pang mga alagad, nagtakbuhan, nagkalasan, pero matapang siyang nanatili, tumindig sa paanan ng krus ni Jesus Nazareno. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat sa mahal na Birheng Maria, hindi damdamin ang umiral kung hindi ang kalooban ng Diyos. Gusto niyo raw po maging matatag? Gusto niyo maging tunay na matapang? Gusto niyo tunay na maging pinagpala katulad ng mahal na Birheng Maria? Huwag damdamin ang ating pairalin lagi. Natural po ang damdamin sa tao. Hindi matatanggal ang damdamin. May pandama tayong lahat. Pero, hindi sa lahat ng panahon, damdamin ang dapat nagpapatakbo ng buhay natin. Sa mga nakakatanda dito, huwag na tayo magturo sino yung matanda. Pero alam nyo po yan, di po ba? Kasi kung damdamin lang ang paiiralin, lalong gugulo ang buhay. Ilan sa ating kanina ang medyo parang tinatamad bumangon. Kung pinairal mo yung damdaming yan, hindi ka siguro nakapagluto ng almusal para sa anak mo. Kung sumunod ka sa damdamin mong yan, baka hindi ka pumasok sa opisina at sa trabaho mo ngayon. Kung pinairal mo yung damdamin mo lang siguro, baka hindi ka nakarating sa Quiapo ngayon. Kung pinairal yung damdamin, baka hindi nyo ako nakita ngayong magmisa. Magpapahinga na lang ako. Mamamasyal na lang kaya ako. Bakit pa ako magmimisa? Di naman siguro makikinig. Tutulugan lang ako ng mga tao doon. May kanya-kanya rin namang gagawin yung mga tao. Kung damdamin lang ang paiiralin, marami tayong hindi magagawa. Marami tayong hindi masusunod. Kung damdamin ang pinairal ng mahal na Birheng Maria, siguro umpisa pa lang tinanggihan na niya ang Diyos. May plano na siya kay San Jose. Tahimik na yung buhay nila. Dumating pa yung anghel, ginulo ang lahat. Pero umiral ba ang damdamin sa mahal na Birhen? Hindi. Ang kalooban ng Diyos. Nung nakita niya, naghihirap ang kanyang anak, kung damdamin ang pinairal ng mahal na Birhen, inaway niyang lahat, maging si Pilato at si Herodes. Siguro hindi lang siya tumindig sa paanan ng krus, pinagmumura niya lahat. Kayo po yung nanay. Nanay, kung makita niyo po yung anak ninyo,
pinahihirapan ng ibang tao, yung mga tinulungan pa niya, yung mga pinaggaling pa niya, yung mga ginawa niya ng mabuti, anong gagawin nyo? Kung damdamin nyo ang pairalin nyo, marahil naghuramentado na kayo doon. Pero dahil alam niya, bahagi iyon ng kalooban ng Diyos, tahimik niyang tsinaga, kinimkim, at inalay sa Diyos ang lahat. Hindi po masama ang damdamin. Kaya tayo binigyan ng damdamin para makatulong. Pero hindi sa lahat ng panahon, damdamin ang paiiralin. Kaya nga sa Ebanghelyo ngayon, anong sabi ni Jesus sa Sareno? Ibigin ninyo ang inyong kaaway. Aminin natin. Anong nararamdaman nyo nung narinig nyo? Ibigin ang kaaway? Father, ipagdasal ninyo ang inyong kaaway. Opo, Father, pagdadasal ko, kunin na siya ni Lord. No? Ipagdarasal ko, malasin sana siya. Hindi ho ganun ang ibig sabihin ng Panginoon. Pero di ba mahirap po yun? Kung damdamin ang paiiralin natin. Pero kung kalooban ng Diyos, hindi naman ho sabi ni Jesus sa Sareno, yakapin mo, makipagbeso-beso ka sa mga nanakit sa iyo. Ang sabi lang niya, gawan mo ng mabuti. Huwag mo gantihan yung masama niyang ginawa sa iyo. Huwag mong pairalin yung galit. Hindi naman sinasabi ni Jesus sa Sareno, kaibiganin mo yung kaaway mo. Kung hindi mo talaga kaya, okay lang po yun. Pero wag mo siya gawan ng masama. Wag mo siyang siraan. Wag mo siyang saktan. Dahil kung ang iibigin lang daw natin, yung gumagawa sa atin ng mabuti, ano raw pinagkaiba natin sa mga makasalanan? Di ba yung mga kurakot, mahal na mahal din yung pamilya nila? Di ba yung mga mandaraya, pinangangalagaan din yung mga kawatan nila? Wala rin daw tayong pagkakaiba pag ganoon. Opo, mahirap. Mahirap po yun. Hindi ko po sinasabing madali dahil ang damdamin natin minsan napakalakas sa ating buhay. Kaya nga bumaling tayo sa Poong Nazareno. Sa tingin niyo po, kung damdamin ang pinairal niya, papasanin niya ang krus? Sa tingin niyo po, kung damdamin lang ang paiiralin din niya, tatanggapin niya lahat ng mga pagpapakasakit? Hindi po damdamin, kundi kalooban ng Ama, sapagkat alam ni Jesus sa Nazareno, maliligtas tayo dahil sa kanyang sakripisyo. Mababago tayo dahil sa kanyang pag-ibig. At ganun din ang mahal na ina. Kaya sa misa pong ito po yung ipagdasal natin. Baka ngayon may nagsisimba, mayroong damdamin sa iyo ngayon na nagiging tukso, galit, paghihiganti, pagkainggit, nasaktan ka, kaya tuloy natutukso ko ngayon, manakit din, bumuwelta din. Ialay natin ito ngayon sa paanan ng mahal na Poong Jesus sa Nazareno. Hilingin natin ang tulong ng mahal na ina. Sa dasal, sabihin natin, mahal na ina, paano po nakayanan ninyo yun? Na bagamat ang damdamin ninyo, nasasaktan kayo, nahihirapan kayo, natutukso kayo, naging matapang at matatag kayo. Turuan niyo po kami, mahal na ina. At mahal na Poong Jesus sa Nazareno, bigyan niyo po kami ng biyaya at lakas upang sa lahat ng panahon, ang kalooban ng Diyos, hindi lang ang damdamin natin ang maghari sa ating buhay.